Sa simula ng laban ay sinubukang pikunin ni Wojin si Jeonwoo, subalit kalmado lamang itong nag-aabang ng pagkakataon. Sumugod si Wojin at doon ay naramdaman niyang malakas nga si Jeonwoo. Muli ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Wojin, ngunit muli ay malakas na suntok mula kay Jeonwoo ang nagpabagsak sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Wojin at upang patunayang malakas pa ay hinamon niya si Jeonwoo na patamaan siya. Hinamon niya si Jeonwoo na suntukin siya sa tagiliran, subalit mabilis ang ikinilos ni Jeonwoo dahilan upang tuluyan ng matapos ang laban. Dahil sa hindi sila nanalo ay maliit na halaga lamang ang binigay ng coach kay Wojin. Lumabas si Wojin na namimilipit pa rin sa sakit habang nakaabang si Jeonwoo upang yayain kumain si Wojin. Habang kumakain ay naikwento ni Jeonwoo na dati siyang nagtrabaho sa junk shop kaya't malakas ang kanyang katawan. Si Wojin naman ay anak ng dating sikat na boxer, ngunit hindi proud sa kanya dahil hindi niya napantayan ang naabot nito. Pareho pala silang galing sa Marine Corps subalit napasaludo na lamang si Wojin dahil senior pala niya si Jeonwoo. Inabot ng gabi bago umuwi ang dalawa at nakita nila ang isang card tungkol sa mga madaling pagkakautangan dahil sa COVID pandemic. Nagtrabaho dati si Wojin sa Loan Shark kaya't alam nitong malaking oportunidad sa mga ito ang pandemic. Kinuha ni Wojin ang number ni Jeonwoo at nangako itong manlilibre sa mahal na kainan. Dumaan muna sa shop ng kanyang ina si Jeonwoo at masaya nitong niyakap ang kanyang ina. Habang pauwi ang mag-ina ay nakita niyang tumigil sa harap ng kanilang shop ang isang kotse. Ito ay si Nam Yong-hil na naghahanap pala ng mga negosyong kanilang mabibiktima. Sumunod na araw ay tumungo ang mga tauhan ni Myong-hil sa lugar na yun at kinumbinsi ang may maliliit na negosyo sa kanilang pautang na may maliit na porsyento. Kasama ang ina ni Jeonwoo sa mga nakausap ng mga ito at napilitan ring pumirma sa kontrata dahil na rin sa kakulangan ng pera. Habang pauwi si Jeonwoo ay nakita niya ang hinahabol na isang lalaki. Agad niya itong sinundan sa pag-aakalang nasa panganib ang lalaki. Nakita nga niyang nakahandusay na ang lalaki at tumatakas ang may kagagawan nito. Hinabol niya ang salarin subalit kinuryente siya ng taong iyon at tinatanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Pinaliwanag boxer na si Hong Woo-jin at wala talaga siyang alam kaya't umalis na ang taong iyon. Samantala isang babae ang tumungo kay Mr. Choi at nagpapasalamat ito dahil nagtagumpay ang operasyon ng kanyang anak gamit ang pera ni Mr. Choi. Nakapag-ipon na ng pambayad ang babae, kaya't binabalik nito ang pera ni Mr. Choi, subalit iginiit ng matanda na unahing bayaran ang iba pang pinagkakautangan ng babae, kaya't naiyak na lamang ito. Makikita sa notebook ni Mr. Choi ang napakaraming nagkakautang sa kanya. Dumating ang babaeng kumuryente kay Jeonwoo na si Cha Yeon-ju at binigay nito ang relo ng lalaking ayaw magbayad kay Mr. Choi. Mahal ang relong iyon kumpara sa utang ng lalaki, kaya't nalaman ni Yeon-ju na walang interes nagpapautang ang kanyang lolo. Iniwasang sagutin ni Mr. Choi ang usapang ito, at iginiit na lamang na binabayaran niya ng tama si Yeon-ju. Binanggit ni Yeon-ju ang ginagawa ng nagngangalang yang Jae-myung na kumukuha ng mga ID ng mga palaboy at nangungutang gamit ang pangalan ng mga ito.